Hello, what's up mga kasiklista? Welcome back sa ating channel. This is Bolero Bikers. Kung bago ka pa lang sa channel na to, gumagawa pala ako ng mga bike related videos, food trip, tsaka mga group ride. So ngayon pala mga kasiklista, may papakita ako sa inyo na isang bike helmet na smart bike helmet. So ibig sabihin ng smart bike helmet ay yung pwede mo siyang kontrolin. So meron siyang features na nakalagay sa kanya kasi sa mga ordinary na bike helmet. So ngayon mga kasiklista, salamat pala sa patuloy na pagsubaybay at pag-subscribe sa channel ko. So mga kasiklista, meron akong sasabihin sa inyo. Pag nakaabot tayo ng 5,000 subscribers, so may paparapol ako para sa inyo. So keep sharing and subscribing sa channel na to para malay mo, ikaw din ang mananalo nito. So ayun mga kasiklista, kukunin natin yung ating item. Ito mga kasiklista, yan. So ito yung bike helmet na sinasabi ko na Corsa bike helmet. Ay nakalagay sa kanya yan. Yan. So nabili ko to sa dito lang sa Pasay. Binili ko matte red kasi yung bike ko yung kulay. So tara, titingnan natin. Yan. Tapos kasama yung manual niya. Ano natin? So itong intelligent LED bike helmet yan. So may tatlong kulay ito, matte red, gray, tsaka black. So Corsa bike helmet. Hindi ko lang sure kung China made to. Pero parang ito yung niya, yung design niya, parang siya, parang nut case yung design niya. Tsaka may cap siya Tapos yung loob niya, yung foam yan. Tapos dito yung battery pack niya. So itong bike helmet pala, kasama na ito yung USB charger niya, yung cord lang. Tapos kasama yung remote controller niya. Tanggalin natin. Yan, ito yung remote controller niya. So kasama yung silicone ring para dun sa pagkabit nito sa bike, sa handlebar no. Yan, so may indicator siya na left, right, tsaka mode. So may iba-ibang mode ata to So ngayon, ito yung front niya, front ng helmet, tapos sa side, tapos sa back, and then sa isang side. So makikita nyo mga kasiklista, may LED dito sa harap. So ito yung front light niya na white yung LED nito, yung kulay ng ilaw nito. Tapos dito sa back naman pula, tapos may dalawang signal light. So kung dito ka sa kaliwa at sa kanan. So titingnan natin yung manual mga kasiklista. Conditions of LED indicator. So may mga dito kung ano yung mga indicator na pag umiilaw siya, mga palatandaan kung ano yung para saan yung ilaw na yun. So ito, helmet LED vanish. So ibig sabihin pag nawala yung ilaw nito pag ginagamit mo na, so either na turn off mo na siya, naka standby, o na drain na yung battery. Pag umiilaw siya sa front niya na kulay white yung LED, tapos yung sa back naman na pula, pagka
intermittent flashing siya, yung nagbi-blink siya ng ano, mabilis. So ano siya, for pairing yun. So yun ang palatandaan niya na i-pair mo siya dito sa remote control niya. Ito. Tapos left yellow flash like breathing. So left, so itong side na to. So pagka may umiilaw dito na isang side, so nagcha-charge siya. So parang nagbi-blink lang din, pero hindi siya mabilis. Malumanay lang. So yun yung palatandaan niya na nagcha-charge siya. So papakita natin mamaya yan pag nagcha-charge. So ito, left yellow continue lighting. Ibig sabihin nun, pagka yung dilaw dito, yung yellow light niya, pagka steady na siya, ibig sabihin full charge na siya. So yun yung palatandaan niya. 3 indicate red light on remote are flashing. So ang ibig sabihin nito, pairing mode of remote control. So pagka may umilaw to ng itong tatlo na to, itong may ano ata to, may ilaw to dito sa likod ng button na to. So pag umilaw tong tatlo, ibig sabihin for pairing siya. So i-prepare natin mamaya, pakita ko. Tapos mode light of remote continue lighting. So ibig sabihin nun, front and rear warning light stay lasting mode. Pagka umiilaw dito sa remote mo na continue lighting, so pagka naka-steady siya dito, ano siya, steady din tong ilaw dito sa likod para di ka na tumingin sa ano mo, helmet mo. So mode light of remote keep flashing. So itong sa mode niya, pagka nagbi-blink to, ibig sabihin din nun, nagbi-blink din tong ano niya, backlight saka front light, itong pula saka yung puti sa harap. So nagpa-flash din siya, so nagpalatandaan ka. Tapos right or left of remote flashing red. So itong left right niya, so pagka pinindot mo siya, so nagbi-blink din siya kung saan siya nakalagay. So pagka nagbi-blink siya, ibig sabihin nun, yung sa likod ng helmet mo, yung indicator niya, so either turn left ka o turn right. So yan mga kasiklista, na-check na natin yung function ng LED niya, yung mga ilaw niya. So ngayon, how to install. So papakita natin kung paano i-install to. So pag install nito mga kasiklista, ito lang naman yung i-install mo kasi ito sa ulo naman ilalagay ito. So saglit lang yan. So ito lalagay mo to sa handlebar mo, either sa left side mo o sa right side mo kung saan ka komportable. So parang ano lang siya, gaganyan mo, tapos kung wari ito yung handlebar mo, ganyan siya, handlebar yan. So papasok mo lang siya ng ganyan. Parang ganyan siya, tapos pipindutin mo kung saan ka komportable, kung sa left o sa right ba. How to operate. So paano natin siya i-operate mga kasiklista? So ito, turn and off. So paano natin siya i-turn and off? So ito, during turn off condition, press shortly on off button, needs to pair first. Turn off, during operation status, double click on off and it will turn off. So ito, i-click natin ito. Yan. Yan. So may button siya dito sa ilalim, sa likod dito yan. Pagka pinindot mo, mag-on na siya. So ayan yung ilaw niya mga kasiklista. So mayroong dalawang dilaw dito sa likod. Yun yung signal light niya. Kung hindi ko sa kaliwa sa kanan. So mamaya yung lalabas pagka na-pair niya sa remote. So yan yung harap sa likod. So pag i-off mo siya, pindutin mo lang ulit. Ayan, so na-off na siya. So ngayon mga kasiklista, ito naman sa remote niya. So tatanggalin natin ito kasi may ano pa siya, may plastic pa siya na nakalagay sa battery niya to . So butin natin ito. So natanggal na siya no. So pwede na natin to i-pair yung helmet tsaka ito. So ngayon i-try natin tong pairing of helmet and remote unit. Ito. So bali ang gagawin natin,
Place the LED helmet remote control within 1 meter and ensure that the product is turned off on only one set of smart helmets for pairing operations. So ibig sabihin, pagka meron kang maraming ganito, smart helmets, so kailangan mong i-on kung ano yung pares niya. More ito lang i-on mo, tsaka ito. Kasi pag may i-on ka na ibang helmet, so posible na doon siya magko-connect. Yun ang sabi dito. So next, press the helmet boot key once or pull out the charging wire after charging. The front 5 white leads and back 3 red LEDs LED are automatically flashing. The helmet LED lamp enters the matching mode. So yung kanina, pag i-on ko to, yan. So ibig sabihin nito mga kasiklista, ito niya yung pairing mode niya. So next, itong helmet natin, itong remote control natin. So ang gagawin natin, i-on lang natin to. So yan. So nagbi-blink na siya. Kung napapansin nyo. Yung ko lang makikita dito. Yan. Pag nagbi-blink na yan yung nasa mode niya, so ibig sabihin naka-on na siya. So ang gagawin naman natin, during this time, unplug the insulation of remote control. So ito yon, yung tinanggal natin na insulation niya sa battery. While holding the remote control left and right button about 3 seconds after the pairing is successfully done, helmet lamp will not intermittent flash anymore. So yan, i-press lang natin tong left and right. So pagka na-press natin to, mamamatay tong ilaw na to. So tatry natin mga kasiklista. So press natin tong left and right sabay for 3 seconds. Ayan. So na-off na. So wala na, di ba? So ibig sabihin nun, naka-pair na. So after nun, so kung na-pair mo na siya, so pwede mo na siyang gamitin. So dito naman tayo sa operations and functions niya. Turning light indicator. So dito muna tayo sa ano niya, ginagamit natin sa pagliko. Ito sa back niya, ayan. So ipindutin natin yung sa right side. So ayan, nagbi-blink siya. So yan, pag nagbi-blink mo yan, so pwede mo siyang dito rin sa indicator niya, di lang makita masyado eh. Dito sa button niya, mayroon din siyang nag-blink na red. Tapos kung pindutin mo ulit, so yun, namamatay din siya. Tapos next, sa left side naman, ayan, ganun din, ilaw din tong button niya dito. So, nag-blink din siya. Pag pinindot mo ulit, ayan, so wala na. Pwede rin siyang ano, pagka kuwari, left right yung ano mo, triko mo. So pwede rin siyang ano, left ka, yan. Galing ka sa left tapos ipindutin mo right, pwede din siya. Yan, automatic din siya. So hindi mo na kailangan i-off muna siya sa left bago mo pindot sa right. So pwede naman siyang i-left tapos i-right or right or left, ganun. Tapos sa mode niya, ito. Yan. So, yan. Pag sa mode niya, pagka nag-blink siya, nag-blink din tong sa mode niya, sa button niya. Yan. Tapos kung gusto mo siyang i-steady din, pindutin lang natin ulit tong sa mode niya. Yan. So, steady yung pula, saka sa puti. Yan. Ayan. Tatlong mode siya. Off, tapos steady, tapos ano, blink. So ito yung sa ano niya, sa red light saka sa white na LED niya. So yun mga kasiklista, nakita nyo na. Ano naman, papakita ko sa inyo yung sa charging niya kasi ang nakalagay dito sa charging mode niya. So pwede mo siyang gamitan ng cord lang kung sa mga saksakanan na may USB port. Mas matagal ata yun eh, kumpara din sa ano, kung may adapter ka naman na gagamitin dito, pwede siya. Notice of charging, so tingnan natin ha.
Please use the USB wire attached or regular data cord to charge this product. Otherwise, it may cause conditions, smoking, fire, and etc. If you do not use this product for a long time, please charge one time at least for 3 months to avoid excessive discharge resulting in battery damage. So pag hindi mo naman siya ginagamit ng ilang buwan, so at least once per month i-charge mo siya. Kasi maano yung battery nito, ma-drain masyado. Tapos, to charge, please use the USB terminal of the PC or the USB terminal to output the power adapter at room temperature. Please avoid charging near the fire to avoid causing smoke and fire. So, alam naman natin yan. So, pag nag-charge tayo, so, iwasan natin na ma-overcharge para hindi masira yung gamit o magkaroon ng apoy. Okay, after charge process done, please do not make it in charging condition for a long time in case to cause smoke or fire. So ngayon mga kasiklista, napakita ko sa inyo kung yung sa charging niya. Yan siya mga kasiklista, ito yung pag nagcha-charge yung helmet na to, ganyan yung indicator niya. So nagbi-blink siya. Hindi man mabilis yung blink niya, lang siya. Malumanay lang. So yan, antayin natin siya na mag full charge. So yan mga kasiklista, na full charge na. So paano malaman natin kung full charge na? So yan, pag nag-steady na yung ilaw niyan, full charge na yan. Pero pag hindi, yan siya, nagbi-blink. Hindi, yung lang, yung malumanay lang na blink. Tapos pinalitan ko ng pang Android na charger para mas mabilis. Kasi kung dito lang isaksak ko, yung cord lang mismo, ito yung cord lang, maliit yung amperahe na lalabas dito Kaya siguro nasa mga 3 hours to 4 hours yung charging. Pero pag ganito, nasa 2 hours yung pinakamatagal na full charge niya. Kung mayroon kayong fast charger na Android yung port nito yan. So mas mabilis kung mayroon kayong fast charging na charger. Na-charge ko siya ng 8:25 PM. Tapos ngayon full charge ko na sa 9:50. Balik kasi ang ginamit ko kasi nung una, ito yung cord lang. Tapos pinalit mga kalagitnaan ng charging niya. Pinalit ko to kasi nung binasa ko yung manual, parang mas matagal pag ito Pero kung meron naman kayong yung adapter niya, yung para sa charger, pwede naman isaksak yun kasi ito yun. USB naman to Bali itong helmet talaga, matibay naman siya So ito, suot ko lang. So ayan na kasi kristal yung niya, blink na ba? So itong sa harapan pala wala siyang signal light indicator. So dito lang sa likod. So ang pala nito mga kasiklista, huwag natin masyadong asahan itong ganito sa bike helmet na may mga smart bike helmet sa paggamit mo sa pagbabike. So baka kasi maging rely na masyado tayo dito sa helmet na to, siyempre iba pa rin yung tayo mismo ang titingin for safety. Kung liliko ka tapos hindi ka na titingin kasi nag-signal light ka na, liliko ka na lang kaagad. So siyempre titingin pa rin tayo. For safety naman natin yan mga kasiklista. So isa din yan sa mga kailangan natin gawin bago tayo, parang remind lang natin na huwag tayo masyadong mag-rely nito. Although good naman to na meron tayong ganito smart na bike helmet, at least dagdag din siya na indication sa natin for safety, lalo sa mga
sasakyan na nasa likod natin, sa mga motor, sa mga kabikers natin. So ayan mga kasiklista, no? So kung gusto niyo bumili nito, meron to dito sa sa Pasay, sa may malapit sa Terminal 3. Kung gusto niyo bumili nito, so 1.8 ang price nito. Sa ngayon, tingin ko may konti na lang stock nila kasi marami din bumili nito. Nakita ko lang siya nung pauwi ako, daanan ko. Sakto din. Medyo nagustuhan ko So, yung mga kasiklista, thank you sa pagpapanood sa channel na to. Huwag kalimutan i-subscribe at i-tap ang bell button para maging updated kayo palagi sa mga videos ko. At saka huwag kalimutan i-share, i-like. Hindi rin magpa-shoutout mga kasiklista, no? Mag-comment lang kayo, shoutout natin yan sa next videos natin. So, ayun mga kasiklista, yung sinabi ko sa unang pa lang, sa starting video natin, na pag umabot tayo ng 5,000 subscribers, meron akong ipapa-raffle para sa inyo. Malay nyo, kayo ang mananalo nito. So, mga kasiklista, thank you ulit sa pagpapanood sa video na to, pagsubaybay. Thank you.